Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narito po tayo sa ating programa na Life for Christ Ministry. Ito po ang ating daily devotion. Muli po ako po ang inyong lingkod, si Brother Joey Ravanilla, at narito po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. So ang ating daily devotion po na pag-aaralan ngayon ay makikita po sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28. So ano man po yung ating mga pinagdadaanan, ano man yung ating kinakaharap, ano man yung nagpapahirap sa ating buhay, ano man yung nagbibigay kabigatan sa ating mga buhay, ang sabi ng Diyos, ang sinasabi po ni Jesus nito sa kanyang mga salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So dito po, sa madaling salita, ang salitang lumapit kayo sa akin, o lumapit tayo sa Kanya, ang ibig sabihin po nito ay magtiwala tayo sa Kanya. So sa panahon po ngayon, hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus. Pero, andyan yung kanyang mga salita. Ang Biblia, nandyan. Sabi nga sa John 1:1, nang pasimula pa, ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, wala man tayo sa panahon noon na kasama ng mga apostol ang Panginoong Jesucristo na sinasabi ay lumapit sila kay Jesus. Ngayon, kanino tayo lalapit, di ba? Kapag sobra tayong nahihirapan, sobra tayong nabibigatan, tila baga walang ibang makakatulong sa ating mga problema. Ang sabi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. It means, magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi man natin siya nakikita, pero andyan yung Kanyang mga salita. Panghawakan natin yung Kanyang mga sinasabi. At ating pagtiwalaan na ang Kanyang salita ay totoo at ang Diyos ay tapat na nagsasabi. Na ang sabi niya, ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So, huwag tayo magpaka-stress sa anumang problema, sa anumang pagsubok natin sa buhay, bagkus ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Pag hindi natin kaya, lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanyang mga salita. Sabi nga ng Diyos, turo pa ni Jesus sa atin sa Kanyang mga salita sa aklat ni Juan chapter 15 verse 7. Ang nananatili sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo iyon. So, kailangan natin na makapanatili o manatili at manatili rin ang salita sa atin. At ang pangako muli ng Diyos, ano man ang ating naisin ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. So dito po, ano man ang ating dahilan sa buhay na nagpapahirap at nagpapabigat sa atin, ilapit natin at isuko natin sa Diyos. Dahil Siya lamang ang higit na makakatulong sa atin. Maniwala tayo sa Kanya at magtiwala, manampalataya, sumunod tayo sa Kanyang mga salita. Sa Kanyang mga utos na nakasaad sa Biblia. Kung naniniwala ka na may Diyos, higit na magtiwala ka sa Kanyang mga salita. Sabi nga sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So tayo po ay magtiwala lamang sa Diyos. Tayo ay magtiwala sa Kanyang mga salita.
sapagkat ang Diyos nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Akala lang natin malayo sa atin ang Diyos dahil hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nararamdaman. Pero kung susuko natin ang lahat ng meron tayong kabigatan sa buhay, yayakapin tayo ng Diyos at pagagaanin niya ang anumang sitwasyon sa buhay mo. Pagagaanin niya ang iyong buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat o Diyos. Kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Isinusuko, Panginoon, ang anumang kabigatan sa aming mga buhay. Kasalanan man ito, pagsubok man, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kinakaya namin ang lahat ng bagay, Panginoon, pinipilit namin na kayanin. At sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan mo kami dumulog sa iyo, Panginoon, at isuko ang lahat ng kabigatan sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami sa aming pang-araw-araw na gawain, Panginoon. At ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan, O Diyos, sa umagang ito at sa maghapon na aming mga gagawin, Panginoon. Sa iyo lamang namin inilalagak, Panginoon, ang aming mga buhay, pagkat ikaw lamang, O Diyos, ang natatangi na aming tagapagligtas, Panginoon. Walang higit na sino man ang makakapagdala sa amin sa katagumpayan at sa kapahingahan, Panginoon, at nangako mo, kundi ikaw lamang, O Diyos, dahil sabi mo, Panginoon, ikaw ang daan, Panginoon, patungo sa Ama. Ikaw ang buhay, ikaw ang liwanag, Panginoon. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. O Diyos, maraming salamat. Ikaw ang lamang ang aming pupurihin, sasambahin, dadakilay sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at magsusubaybay pa sa ating talakayan, sa ating daily devotion tuwing umaga po. At maraming salamat din po sa bawat suporta na ibinibigay ninyo sa ating pag-aaral na ito. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Joey, at narito po tayo sa ating programa na Life for Christ Ministry. Hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless you po.